Okay, magandang umaga mga kaibigan. So, ang araw ngayon ay February 9, 2026, Monday. Kaninang kahapon ay malakas ang ulan dito dahil sa bagyong Basyang. Dito ito sa amin sa Palawan, sa Puerto Princesa. So, malakas ang ulan kahapon. So, kaya ang ginawa ko nagsahod kami ng tubig kasi wala kaming bomba dito sa bahay namin, wala kaming pinagkukunan ng tubig, kaya pag umuulan nagsasahod kami at sinasahod ko itong aking mga balde at saka itong planggana at saka itong yan, ito. So ito yung aking ayan ang atip. So sinasahod ko yan dito pag tuwing umuulan. May kukwento ako sa inyo. Nung mga 2 months ago, araw ng Sabado yun, hindi ko lang kung palagi ko mga January, itong January yata nangyari. Kami ay umalis ng bahay, naligo muna kami nung time na yon. Pinuntahan kami at gamit namin itong planggana at saka itong tabo. Malakas ang ulan ng araw na yon, araw ng Sabado. Malakas ang ulan ng araw na yon, kumikidlat. So may laman itong tubig. Umalis kami. Nung pag-alis namin, pagka dating ng hapon, pag uwi namin, so nagulat kami ng asawa ko nung makita namin itong aming balde, planggana at tabo na nabutas. Ayan parang nalunay. Ayan nalunay talaga siya, nabutas. Tapos yan, ngayon itong planggana, ito nabutas din itong balde na ito. Yan, nilagyan ko lang kanina ng stick glue kasi nagsasahod ako ng tubig ulan kahapon. Ngayon medyo maambon-ambon pa rin, kaya piniprepare ko. Tapos ito ay nilagyan ko rin ng stick glue dahil may butas nga. Bakit nagkaroon ng butas yan, mamaya explain ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo yung bakas na yan yan, ito yung parang ito yan, yung parang nasunog yan yan naguhit yan siya pag Tapos dito, ayan, meron pa dito. Yan tingnan nyo, nasunog yan. Tapos dito, ayan pa. So ito guys ay aking iniisip na ito ay tinamaan ng kidlat. Kasi nakakapagtaka naman nung araw na yun, malakas ang ulan at malakas ang kulog tsaka kidlat. Wala pa tong ginamit pa namin ito. So naligo kami, ginamit pa namin itong balde na to. Tingnan mo naman yung bakas na yan parang yan talaga bakas ng isang dinaanan ng kidlat yan, tapos nabutas pati dito yan sa loob. Ayan nakita nyo sa loob nalunay yan yan, tingnan nyo yung bakas nya ito nasunog din halos mabutas din dito. Ayan, dito yan tagusan yan tagusan dito, tsaka yung ito naman sa loob at saka dito sa labas. Ayan, pati itong tabo yan at yung balde. So kanina nag-iisip ako na bakit naisip ko lang dahil medyo umulan nga sa sahod ko. Isip ko lang, sabi ko may napanood kasi akong video na sa pagti-treasure, dahil treasure hunter din tayo mga kaibigan, na yung mga tinatamaan ng kidlat ay mayroong mga baon sa ilalim, kayamanan. Yun ang pagkasabi, pero hindi ako sigurado. Siguro maaring totoo din. Ngayon
chinik ko sa area na to dahil na pag-isipan namin mag-asawa na parang baka may yung kidlat na yun, baka mayroong yung ano ba, yung ngipin ng kidlat. Naisip ko lang. Kaya nagtingin-tingin kami rito, nag-check kami rito kayo ng maga. Tinitingnan namin hanggang ngayon. Nung maghahanap ako, ang natagpuan ko guys ay ito. Mga kaibigan, itong buti na maliit na to. Ito yung nahukay ko na to. Mayroon siyang nakatabo nito, pero parang mayroong nakalutang lang siya na parang napakalit lang nagkintab. Natabunan, hindi siya mayroon sigurong ano, hindi na gaano natabunan. Tapos, hinukay ko. Nakita ko nga ito, may maliit na buti na nakasarado, close na close, ayan. So, ang laman nito guys, ito saradong sarado to. Hindi lang talagang tubig na makapasok dito o mga putik. Maliit lang. So, ang laman nito sa loob ay mga dahon, mga ugat-ugat, kung anong mga nasa loob. So, hindi naman ito mapasukan ng ano. Ngayon, paano pumasok yan sa loob yung mga dahon at mga ugat-ugat? Isarado naman ito, hindi naman yan. Kaya tingin ko ito parang gamit ng isang mga manggagamot o mangkukulam. Ito yung akin yung naisa-isip lang. Pero tingin ko ganito, ito mga pinaglalagyan nila kasi paano makapasok dito yung mga parang sinunog na ano, nasunog ng itim na. Sa loob maraming ugat-ugat, dahon-dahon. Ayan sa loob nito. So saradong sarado ito. Ayan, so yan ang natagpuan natin dito. Dahil sa kidlat na yon, mga 2 months ago na nakalipas. Pero hindi ko lang alam kung ito ang dahilan na bakit na tamaan ng kidlat dito. Ito yung laman niya, oh. Buksan natin. Laso nito siguro. Ayan, oh. Kulay itim. Kulay itim siya sa loob. Parang sunog na hindi mo intindihan. Kulay itim. Parang alkitran na parang ano. Pero hindi rin. Parang abo na hindi mo intindihan. Yan. So yan ang laman niya. Punong-puno. At hindi makapasok dyan ang tubig at saka yung putik. Kung ano man dahil saradong sarado to eh. At saka itong takip niya mga kaibigan, sariwa pa. Bago pa, oh. Yan, tingin ko to, estimated ko to mga 4 to 5 years na nakabaon dito. Ayan, sa 5 years pa lang kami dito eh, sa bahay na to. So mga ganun lang estimated ko, kasi kung matagal na ito, mga 20 years to 15 years, 15 to 20 years, dapat bulok na to. Or maaari mag 10 years, dapat kinalawang na to, sira na to. Pero hindi eh, bago lang, oh. Ayan. So yun ito ang aking natagpuan dito guys. So kayo na lang bahalang mag-isip kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay gamot ng mga mangkukulam, manggagamot, manglalason o ano. So nilagay dito sa bahay. Binaon. Kasi dati ang bahay ko ito ay wala pang bakod, ngayon may bakod na. 5 years ago. Mga bakod ko na sa mga ano pa lang, 3 years ago pa lang nung masimulan ko yung bakod. Pero 5 years na kami rito. Dati wala pang bakod. Ayan guys, so comment na lang. Bahala na kayo mag-isip kung anong ibig sabihin nito. Na natagpuan ko rito nang dahil sa kidlat. Nakabaon. Okay. Maraming salamat. I-comment nyo na lang kung anong, tulungan nyo ako kung anong nito ibig sabihin. Ito ang natagpuan ko dito, maliit na buti. Ayan, sa aking mga sinasahod ko ng mga tubig, oh. Kaya balde para sa tubig. Ayan, dito sa amin, lugar ko. Ayan yung atip, oh. Ayan, okay. Thank you for watching guys.